Sa barangay Mambahaw, sa may malapit na karagatan, nabubuhay ang dalawang pusong matatag. Wala mang magulang na gumagabay, may pagmamahala namang hindi kayang pantayan ng kahit anong kayamanan. Ang kanilang kwento ay paalala sa atin. Ang pamilya ay hindi nasusukat sa bilang ng miyembro, kundi sa lalim ng pag-ibig. Sa bawat hampas ng alon, sa bawat araw na pagsubok, at sa bawat ngiti sa gitna ng hirap, nariyan ang tibay ng pusong Pilipino. Isang kwento ng pag-asa, katatagan, at pagmamahal. Tara, samahan niyo kaming tuklasin kung ano ang mga hamon at kwento ng buhay ng dalawang magkapatid na patuloy na lumalaban sa kabila ng maraming pagsubok na dumaan. Ako na may duha na biling dito. Ang sabi ito namatay yung mama. Namatay daw ang kanilang mama noong May 16, 2024. Samantala ang kanilang ama naman ay matagalang namatay at isa ring itong football driver. Namatay daw ang kanilang ina dahil sa sakit na tuberculosis. At ang kanilang ama ay dahil sa sakit na cancer. Sa karon nga wala na yung mama yung mama yung papa. Asa naman yung pamaagi para mabuhi ng duha. Ako, nagtaan ko pagka naging tuig ba. Nagpasod ako trabaho ganun. Sa karon sige gyapon kag trabaho. Pagka konra, kutubo ko pagka naging tuig ka nang nagtrabaho ko nga GIP sa PWD gani GIP kaya 3 months siya pagka 2020 short to siya na gi-renew ko ni sa NG ko na gi-renew ko niya 6 months po naman February to July rin. Tinanong namin sila kung ano nga ba ang kanilang sakit at sagot ng panganay na ang kanyang bunsong kapatid ay tulad raw ng nasa mga PWD at samantalang siya naman ay may sakit raw ng epilepsy. PWD. Tapos ikaw tayo sa Ako nagkandod sa teachers ko, epilepsy Epilepsy. epilepsy. Sa nga natin nga sitwasyon, asa man mo mangitag ka ng tambal para ikuan ninyo? Ako mango may pension sa kanang PWD. Sa ikaw ay May pension ko sa DSWD. sa katong panahon te nga kanang nawagtangan mo kuan kanang inyong mama o inyong papa, asa man inyong gibati nga to nga kamo na lang man duha nga nagpabilin. Ayon sa kanya, na nagsusumikap daw sila para sa kanilang sarili at mayroon din naman daw tutulong sa kanila para papuntahin sila sa Cebu. Sa, di ba, nagkalisod mo karon. So, unsa may mga pangandoy ninyo nga gusto ninyong maabot? Ika ng panganay na nais daw niyang umahon sa hirap at gumaling sa kanilang karamdaman at maging masaya kasama ang isa't isa. Ngalan ni mo te? Sila May katas. Maria Shilin. Ha? Maria Shilin. Maria Silin. Yung gusto nimo ikasulti po sa kanang ubang tao nga parehan ninyo kahimutang ba nagkalisod. Sabi niya na kahit daw sila nawala na ng mga magulang ay hindi sila kaagad sumuko. At kaya naman dapat raw manalig at manampalataya sa Diyos at huwag mawala ng pag-asa sa buhay. Ika pa niya na kahit anong hirap ng buhay, may mga tao pa rin na handang tumulong at umagapay sa atin kahit anumang pagsubok ang dumaan. Base sa kwento ng buhay ng magkapatid na sina Sheila May at Maria Celine, makikita natin ang kanilang katatagan at pananampalataya sa Diyos na kahit marami silang mga pagsubok na dinaanan ay hindi sila sumuko. Dahil para sa kanila ang buhay ay puno ng pagsubok at kailangan lang ng kunting tiyaga at buong pusong harapin kasama ang ating mahal sa buhay. Nagbibigay sa atin ng lakas sa araw-araw